Approval at trust rating ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte parehong bumaba. DOJ, balak kasuhan si dating Pangulong Duterte ng International Humanitarian Law kaugnay sa war on drugs. Video ng pangahabol ng speedboat ng Chinese Coast Guard inilabas ng PCG. VP Sara, papadalhan ng sabpona ng NBI matapos isiwalat na may kinontrata siyang hitman para patayin si Pangulong Bongbong Marcos. VP Sara, pinansagang self-confessed mastermind. Ipinakita na sa Madame Tussauds, Hong Kong ang wax figure ni Ann Curtis. Magandang buhay, Pilipinas! Narito kami upang maghatid ng balita at impormasyong totoo, mapagkakatiwalaan at napapanahong usaping pangpolitika. At para sa mga balitang aming tinutukan ngayon, bahagyang bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Ayon yan sa survey ng Pulse Asia. Nakatutok sa balitang yan si Mia Logro. Nagsagawa ng survey ang Pulse Asia noong September 6 to 13 patungkol sa performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte at sa higit 2,000 sumagot. 50% ang approval rating ni PBBM. Iyan ay bumaba ng 3 puntos kumpara noong Hunyo, habang ang kanyang trust rating ay bumaba rin ng 2 puntos na nakakuha rin ng 50%. Samantalang si VP Sara Duterte ay bumaba ng 9 puntos sa kanyang approval rating kumpara sa buwan ng Hunyo at 10 puntos naman para sa kanyang trust rating. Nandito ako ngayon sa harap ng Far East Asia Pacific Institute of Tourism, Science and Technology o PEA-PIDSAT upang mag-interview ng mga estudyante upang malaman ang kanilang opinyon patungkol sa usapang pampolitika. Ang tanong po natin ay, matapos ang halos 2 taong pamumuno ni Pangulong Marcos, masasabi mo bang epektibo ang kanyang administrasyon? Ano-ano ang mga dahilan nito? Sa nakikita kong pagbabago, nakikita ko naman na umangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaso medyo mabagal siya. Pero dahil sa mga problema dahil sa West Philippine Sea, medyo hindi pa din gano'n naayos dahil sa Scarborough Shoal, pati yung Incheon na problema ngayon. Dahil pa din doon madami pa din mga Chinese ships na dumadali pa din sa sovereignty ng mga Philippine Sea natin. So para sa akin, parang hindi pa din niya gaano na-assess yung problema na yon. Even to na mayroon siyang nilagay na yung parang pinirmahan as a sign na yung this is the property of the Philippines, hindi dapat pwede lapangasan ng mga Chinese warship. So mga sa problema naman din sa Pilipinas, medyo na assess naman niya unti kaso medyo mabagal-bagal lang. Para sa akin po, hindi siya naging epektibo sa loob ng 2 taon. Sa kadahilanan po na ang pinangako niya before, nung nangangampanya pa lang sila, ay mababang presyo ng bigas na nagkakahalagang 20 pesos. And then, sa gasolina din po, patuloy siyang tumataas ang presyo. At patuloy siyang tumataas ang presyo na hindi niya kaya makontrol. Pati yung mga businessman, business tycoon. So, para sa akin po, hindi siya naging epektibo. Sabi ko namang epektibo yung pamumuno ni Marcos ngayon kasi natutupad niya naman yung mga pangako niya sa taong bayan. Medyo meron lang siyang kapirasong pagkukulang. Pero kung i-compare mo yung administrasyon niya ngayon, kumpara sa dati nating Presidenteng Duterte, mas masasabi ko na ang effectiveness niya is hindi pa punong-puno. Kasi may maraming bagay na maraming circumstances na na hindi niya napupunan yung mga pangako niya sa mga tao tulad ng issue ngayon sa kanya. Medyo nagmukhang clown ngayon yung government ng Pilipinas dahil sa pagtatalo nila ng VP Sara Duterte. Si Mia Logro, nagbabalita para sa AC News. Former President Rodrigo Duterte, iimbestigahan ng DOJ matapos ang pagdinig sa kaso kaugnay sa extrajudicial killing sa war on drugs. Nasa balitang yan si Salve Delicana. Ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Code Committee ay may gumugulong na ring investigasyon ang ibinuong task force ng Department of Justice. Laban sa kanya,
Kaugnay nga nito ang umano'y extrajudicial killing sa war on drugs na dati niyang administrasyon. National Humanitarian Law ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually. It's what they're using right now. Ayon mismo kay Justice Secretary Boying Rimulya, sa dami ng mga inamin at siniwalat ni Duterte, posibleng masapawan ang investigasyon ng task force sa investigasyon ng ICC. Pero sisiguraduhin daw ng DOJ na iba ang kanilang magiging kaso sa kaso na itinutumbok ng ICC. Malawak ang magiging sakop ng investigasyon dahil ito ay mula sa panahong siya ay mayor pa ng Davao, hanggang sa naging presidente at pinatupad ang kanyang madugong gyera kontra illegal na droga. RA 9851 o Philippine Act of Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide at Crimes Against Humanity ang mga posibleng kasong tinitignan laban sa dating Pangulo. Sa iyong palagay, ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte ay isang kontrobersyal na isyu ngayon. Naniniwala ka ba na siya ay dapat managot sa mga ginawa niyang hakbang sa kampanyang ito? Bakit o bakit hindi? Sa akin, sumasang-ayon ako dun sa kailangan siyang managot sa sa batas kasi una sa lahat, syempre hindi nasa Pilipinas tayo, syempre Christian country tayo, syempre hindi tayo pabor dun sa pagpatay, syempre 'di ba maraming namamatay na tao. So hindi ako sang-ayon sa ganun. Naniniwala ako na dapat siya managot sa kampanya niya dati, nung puno pa na siya na yung extrajudicial killing dahil hindi naman lahat ng napapatay noon o napapatay ng mga pulis noon ay napatunayang sangkot doon sa illegal drugs, which is maraming nabalita niya na nilagyan lang yung kanilang bag or nilagyan lang yung kanilang bulsa ng pantalon or short ng mga illegal drugs. And then naniniwala ko na dapat siyang managot dahil siya, unang-una, siya ang Pangulo that time. So siya ang lahat na nag-utos doon sa EJK na yun. Nagbabalita mula sa AC News, Salve Delicana. Naglabas na ng video ang Philippine Coast Guard kung saan hinahabol ng speedboat ng China Coast Guard ang ilang mga isdang Pinoy sa Sabina Shoal. Kapansin-pansin ang kawalan ng anumang sasakyang pandagat ng Pilipinas ang nagbigay ng tulong. Nasa balitang yan, si Laila Chavez. Makikita sa bidyong ito ang malapitang pangaharas ng CCG sa ating mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Saad na mangingisdang si Arnel Lapalam noong October 9 ng madaling araw binuntutan at binusinahan at tinaboy sila ng CCG sa Sabina Shoal. Hindi pa raw nakontento ang mga ito kaya nilapitan sila ng dalawang speedboat at paulit-ulit binangga ang katig ng bangka para paalisin sila. Sa takot napilitang umalis ang mangingisdang Pinoy at lumipat sa Rosal Reef. Kaya nangisda sila roon hanggang October 17 at napagdesisyon ng bumalik ulit sa Sabina Shoal. Dito nakakita sila ng barko ng Chinese kaya nilapitan at binusinahan ulit sila ng CCG para paalisin. Dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan, nagdesisyon silang bumalik na sa Palawan. We have a new law and it has clarified what our jurisdictions are. Agad namang kinundinda ng PCG ang nangyari. Ayon kay PCG Commandment Admiral Ronnie Hill Gaban, may karapatan tayo sa Sabina Shoal dahil pasok ito sa Exclusive Economic Zone at saklaw ng bagong Maritime Zone Act Pilipinas. Ayon din sa kanya, tatlong barko lang kasi ang nagbabantay sa buong West Philippine Sea, kaya hindi nababantayan lahat ng dahil sa kakulangan ng gamit. Nagbabalita, Laila Jean Chavez, AZ News. Dahil sa mga banta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, itinuturing na mastermind ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte. Bukod sa posibleng kasong isasampa ng NBI, maaaring maharap din siya sa iba't ibang kaso at mawala ng lisensya sa pagiging abogado. Nasa balita namang yan si Eriza Monton. Isang self-confessed mastermind ang tawag ng Department of Justice o DOJ kay Vice President Sara Duterte matapos nitong ibunyag ang umunay pagkontrata niya ng isang hitman para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mapatay. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI ang online video ng Vice Presidente kung saan binanggit ang death threat, ngunit hindi siya inaresto dahil sa courtesy. Hainan naman siya ng Subpoena bukas para magpaliwanag.
premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. Ayon pa sa DOJ, gagamitin din nila ang pwersa ng pamahalaan para matunto ng sinasabing hitman na pumayag sa utos ng Vice Presidente. Marami rin posibleng kinakaharap na kaso si VP Sara, gaya ng grave threat at sedition. Maaari rin siyang madisbar dahil bukod sa death threat, nagpakilala siyang abogado ng kanyang chief of staff na si Zuleika Lopez. Isang bagay na hindi pinapayagan sa isang vice presidente, lalo na't sangkot siya sa issue. Ang impeachment ay ipinauubaya naman sa Kongreso. May sinasagawang imbestigasyon na rin ang PNP-CIDG. Nauna nang itinanggi ni BP Duterte ang pagbabanta sa Pangulo at pamilya nito na sinasabi niyang paglilinaw lamang sa banta sa kanyang seguridad. Aniya, wala siyang mapapala kung papatayin ng Pangulo. Tiniyak naman ng DOJ ang protection sa Vice Presidente kung sakaling may tunay na banta sa kanyang buhay. Ngunit sa ngayon, wala pa silang na-monitor na ganoon. Nagbabalita, Erisa Monton ng AC News. Para sa ating showbiz balita, kasama na ang aktresa si Ann Curtis sa mga A-list celebrities sa Hollywood matapos i-unveil ang kanyang wax figure sa Madame Tussauds, Hong Kong. Narito ang report ni Ivy Claire. Which is which? Ito ba ang totoong Ann Curtis o ito? Kuhang-kuha talaga ng wax figure sa Madame Tussauds, Hong Kong ang facial features ni Ann Curtis. Isang malaking karangalan para sa aktres na maging kauna-unahang Pilipina na magkaroon ng sariling wax figure, kasama ang iba pang mga sikat na personalidad sa Hollywood tulad ni Brad Pitt, Angelina Jolie at marami pang iba. Ang itsura ng wax figure ay base sa kanyang glamorous look sa isang prestige fashion event sa New York. Pinapakita nito ang kanyang timeless elegance na maihahalin tulad sa kanyang idolo na si Audrey Hepburn na mayroon ding sariling wax figure sa Madame Tussauds. Present sa grand unveiling ang kanyang kapatid na si Jasmine Curtis Smith at ang kanilang ina si Mami Carmen. Magsisimula nang ipakita sa publiko ang wax figure ni Ann Curtis sa December 9 sa Madame Tussauds, Hong Kong. Ako si Ivy Claire, ang inyong showbiz balita ng AC News. At yan po ang mga pangunahing balita sa araw na ito. Para sa mga iba pang detalye, bisitahin ang aming website. Ako si Dichel Domingo. At ako naman po si Rizel Heart Evangelista. Ito ang AC News, nagbabalita para sa bayan.